Ano ang pinakamabigat na challenges bukod dun sa nagkasakit ka, yung pinaka-worst na nangyari Bago sa buhay magkasakit. mo bago ka nagkasakit? Siguro finances. Kasi nag-breakdown yung income ko. Bumagsak yung income ko. At the same time, sabi, hindi man ako nakapagtrabaho. Bago din magkasakit ako, na-focus din ako sa comfort zone eh. Napunta ako sa tindahan, halos umiinom nga lang umiinom. Tapos na barkada. Kaya, yun nga, isa rin yun sa mali. Talagang dapat sa buhay wala ka sa comfort zone eh. Pagka napunta ka sa comfort zone talaga, dadating yung point hindi mo napapansin. Mauubusan ka. Madidi-focus. Madidefocus ka, madidrain ka. Tapos hanggang sa nagiging negative ka na tao. Ganun siya. Kasi parang ako, dumabas na parang nagiging negative na ako that time. Pero nung nagsimula ako nagkasakit, tapos nung gumaling ako, November, medyo okay na ako. Unti-unti ko nang binabalik yung sarili ko, nanonood na ako ng mga nanonood na ako sa Facebook ng mga positive. Hanggang sa naayos ko na uli yung mind ko. Tapos by December, awa naman ng Diyos, napakabait ng Panginoon, sobrang thankful talaga kami. Kasi noong December, unti-unti nakapagsimula ulit. Unti-unting naiaayos, dumadami yung orders, dumadami yung benta uli sa tindahan, sa grocery niya. Kaya, thank you Lord. Kasi ilang buwan ding palugin na yung tindahan no. Tindahan. Plano namin sara na yun eh. Pero sabi namin, one last try. One last risk. And I think it went well naman. And I hope sa mga susunod pang araw, Daddy, look at that tree maganda yung maganda yung maging resulta pa. Tapos sa business naman namin na isa, ngayon, as of now, December, hindi ko rin ma-imagine, pero yung December, no, grabe. Grabe din yung blessing talaga na binigay ni Lord. Ang daming sales talaga ng Intra. Ang daming na umorder talaga sunod-sunod. Talagang kailangan lang number one magtipid. Yes. Dito ko natutunan yung magsabi na walang pera. Magsimula na nagkasakit. Although alam ko naman sa sarili ko. Pero alam mo yun, yung hindi ka na gumagastos. Ayaw mo nang gumastos. Kasi sobrang hirap eh. Katulad nga na napag-usapan kagabi. Ang hirap nung dadating yung time na drain ka. Drain ka na mental, drain ka pa physical, drain ka pa sa bulsa. Kaya ngayon, sabi ko, tipid. Ito, itong ginagawa natin na to, at least December, kahit paano, puro trabaho, tapos ngayon January, nakapag-relax kahit isang lang, di ba? Isang beses lang. Tapos, trabaho ulit. Ganun lang naman ang buhay eh. Enjoy lang. Di ba? Ikaw? Well, actually, syempre magka-partner kami. Parehas kami no sa challenges namin, financial. Kasi nag-down kasi lahat ng business. Yung business namin talaga yung main business namin is lifestyles, yung Intra. So, hindi naman nag-down si Intra. Hindi naman nag-down yung lifestyles. Kami ang nag-down. Kasi nga naging kami, irresponsible kami. Kala kasi namin unlimited yung darating na malaking income. So, yun yung pinaka-challenges namin. Pero sabi nga nila, 'di ba, habang matututunan mo ang isang bagay, kailangan mong i-experience 'yon. So, I think yun yung namin, biggest challenges ko pala. Tsaka niya. Siguro dahil din siya nagkasakit dahil doon. Kasi na-defocus na tayo lahat. Talaga, surrender lang talaga kay Lord. Once you surrender everything to God, Yes. siya na bahala. Kasi pag lahat lahat minamanage, ako kasi ganun ako eh. Gusto ko ma-manage lahat. Pero yun nga, hindi siya worth it i-manage na i-stress ka, nagkakaroon ka ng anxiety. Pero once you surrender everything to God, nawawala yung stress. At the same time, pag nawala yung stress, yung blessing, si Lord nang bahala dun. Si Lord na nagbibigay. Ganun. 2024 is sa amin, is a very, very challenging year. Pero we survive. Yes. We survive. Tulad sa inyo, kasi mag-partner kayo. Diba, partner kayo. Ano yung malaking natutunan nyo sa buhay nyo na harapin yung mga problema nyo? Ano yung pinakamalaki, bakit na, ano ba tawag nun yung pinagtulungan nyo talaga? Na, Talagang teamwork eh.